Gusto ni Senator Raffy Tulfo na muling magpatupad ng deployment ban ng Filipino household service workers sa Kuwait kasunod na rin ng karumal-dumal na sinapit ni Julie B. Ranara. Yung unang sinabi ko, total deployment ban, because I want to send a strong message sa mga taga-Kuwaiti. Kasi paulit-ulit na lang po nangyari itong paglapastangan sa ating mga kababayan. May binanggit din ng mga kondisyon si Tulfo para anya ay matigil na ang pang-aabuso sa mga Pilipino ng kanilang mga among Kuwaiti. Number one, maghingi muna sila ng apology. Number two, we sit down, bilateral talk on our terms, kung ano mga gusto nating mga sasabihin sa kanila, gusto nating mangyari. So, pag pumunta tayo sa bargaining table, meron tayong leverage. At yun nga po yung tinatawag kong deployment ban. Kasi nga po, they need us more than we need them kung tutuusin. Marami po mga may ibang lahi na hindi na po sila kaya na tiisin. Mga Ethiopian, umatras na. Tayo na lang po nagtsatsaga. Kasi nga po, tayo mga Pilipino, mapagpasensya, at gustong-gusto na tayo. Marunong tayo mag-English, malambing tayo, malinis tayo sa katawan, magaling tayo magsilbi, etc., etc. And yet, anong balik noon? Hindi tayo ginagalang. They have to respect us. They have to show respect to us. Sinabi din nito na dapat ay pumayag ang gobyerno ng Kuwait sa ating mga kondisyon para sa proteksyon ng OFWs sa kanilang bansa. Nalalambutan ng senador sa ginagawang pagtrato ng ating gobyerno sa mga kaso ng OFWs. Ako po bilang isang legislator, I can only recommend and investigate in aid of legislation. Yung nasa executive, sila po yung magpapatupad noon. Ang masaklap nito, hindi kami magkakatugma ng iniisip. Ang iniisip ko, we have to make a strong stand, give a strong message. Yung sa kabila naman, malambot. Hindi dapat pera-pera lang pinag-iisipan natin dito. Dapat isipin natin yung kapakanan ng ating mga OFW. Bukod dito, inanunsyo ni Tulfo na naghain na siya ng resolusyon para maimbestigahan sa Senado ang mga kaso ng pang-aabuso, lalo na ang pagkamatay ng ilan sa ating mga kababayan sa Kuwait. I don't want the memories of our OFWs na namatay, inabuso, at kung ano pang ginawang kababuyan will go in vain. Ito po, Lourdes Hinco Abuela, December 10, 2014, mauled by employer's pet lion. Kita mo yan? Na ospital, and then later on namatay. Ami Capulong Santiago, dead on arrival, January 25, 2017, beaten to death. Joanna De Mafilis, found February 2018, yung kanyang katawan sa freezer. Jenaline Villavende, died December 28, 2019. And then ito si Jubilee, sinunog pa. Sinagasaan at sinunog. Ang akin po, sana hindi na maulit to. Remember, nagkaroon na po tayo ng 2 beses na ban. Gusto din ni Tulfo na kung dito pa lamang sa Pilipinas ay sinasala na ang mga Pilipino na magtatrabaho sa Kuwait, dapat ay kilatisin din anya ng mabuti ang pagkatao ng kanilang magiging amo. Kaya ang gusto niya ay magkaroon ng screening sa Kuwaiti employers bilang proteksyon sa ating mga kababayan. Magkaroon po ng pre-screening, assessment, evaluation sa bawat employer, pati na po sa mga members ng kanilang household. At isa na po dyan, yung bang kailangan ipasa nila yung neuropsychiatric exam to make sure na sila po ay mentally stable. Kasi po, karamihan sa mga employer na naging dahilan kung bakit namatay yung ating mga OFWs because they were not mentally stable, they were not screened. Paglilinaw lang din ito na ang mga kababayan natin nababalik lamang sa Kuwait para ipagpatuloy ang kanilang kontrata. Gayun din ang mga professionals ay hindi sasakupin ng inihihirit niyang deployment ban. Anya, ang di muna ipadadala sa Kuwait ay ang mga bagong kuha ng mga recruitment agencies. Noong Biyernes, isa si Tulfo sa mga opisyal ng gobyerno na sumulubong sa pagbabalik sa bansa ni Julie B. Iyon nga lamang, siya ay isang bangkay at nasa kahon. Kasama niya ang mga naghihinagpis na pamilya ni Julie B.
Jan Escosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.